Sabi ng doktor, mabubulag ako pero ang operasyon ay nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso. Hindi ko kayang bayaran. Isang laban at 4 taong gulang na babaeng British na naulila at halos bulag ay nakatayo sa isang tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig, handang sumuko na. Sa gabing iyon, isang doktor na Filipino ang dumating at binago ang kanyang buhay. Pakinggan natin ang tunay na kuwento ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Nakatayo ako sa tulay sa Ilog Pasig noong ako ay 14 na taong gulang. Ang mga ilaw ng karatig na Maynila ay kumikislap ng malabo, ngunit halos hindi ko na ito makita. Noon, nawalan na ako ng higit sa 7% ng aking paningin. Sabi ng mga doktor, may keratoconus ako, kung saan ang aking kornea ay unti-unting nagiging hugis apa at patuloy na lalala ang paningin ko. Ang mas masahol pa, mayroon din akong retinitis pigmentosa. Sa pinagsamang dalawang sakit na ito, umiling na lang ang mga doktor kapag hindi ako nagpagamot, lubusan akong mabubulag. Ngunit ang problema ay ang gastos. 30,000 pounds. Nakatumbas ng humigit kumulang 2.5 milyong piso. Imposibleng mabayaran ito ng ampunan. Namaya pa ang aking mga magulang sa isang aksidente noong ako ay 9 na taong gulang. Kinuha ko ng aking tiyang ngunit hirap din siya sa buhay. Nang magsimulang magkaproblema ang paningin ko sa edad na 12, gumawa ng mahirap na desisyon ang tiya. Ipinadala niya ako sa ampunan, kung saan, sa tingin niya, mas makakakuha ako ng pangunahing pangangalagang medikal. Hindi ako nagalit sa tiya ko. Alam kong nahihirapan din siya. Ang buhay sa ampunan ay maayos naman, maliban sa aking mga mata na patuloy na lumalala. Nagsimula ito sa malabong mga titik kapag nagbabasa, hanggang sa hindi ko na makita ang mukha ng mga tao. Sinabi ng doktor na sa loob ng 2 taon, sa edad na 16, tuluyan na akong mabubulag. Kaya't noong gabing iyon, palihim akong umalis sa ampunan. Gusto kong makita pa ang mundo, kahit malabo, habang may nakikita pa ako. Umupo ako sa tabi ng railing ng tulay, nakatingin sa ilog. Hindi ko talaga makita ang tubig, kundi naririnig ko lang ang agos. Kailan nagsimula ang kamalasan? Noong araw ba ng pagkamatay ng aking mga magulang? O noong nagkaproblema ang aking mga mata? Masyadong mabigat ito para sa isang 30 na taong gulang. Bigla, may naglakad patungo sa akin. Narinig ko ang yabag at lumingon, ngunit hindi ko makita ang mukha ng tao. Ngunit narinig ko ang kanyang boses na may banayad na bigkas, nag-iingles. Masyadong delikado yan. Maaari ka bang gumaba? Boses ito ng isang lalaki, kalmado at mainit. Dahan-dahan akong bumaba mula sa railing. Nang lumapit siya, nakita ko ang malabong balangkas mukhang may salamin at matangkad. Hindi ka ba dapat umuwi? Tanong niya. Umiling ako. Wala akong uuwian. O sa mas eksaktong salita, ayaw kong umuwi. Maingat siyang umupo sa tabi ko at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa aking mga magulang, sa aking tiya at sa aking mga mata. Nakapagtataka na naging bukas ako sa isang estranghero. Siguro dahil sa boses niyang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Tahimik siyang nakinig, hindi ako inistorbo. Nang matapos ako nagtanong siya, naniniwala ka ba sa himala? Himala? Tanong ko. Tumango siya. Ngumiti ako ng mapait. Kung may himala, hindi sana namatay ang mga magulang ko? At hindi sana ganito ang mga mata ko? Saglit siyang natahimik, at pagkatapos ay nagsalita. Ang himala ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Hindi lang natin napapansin, hindi ko masyadong naintindihan, ngunit puno ng kasiguraduhan ang kanyang tono. Naglabas siya ng calling card mula sa bulsa at ibinigay sa akin, ngunit hindi ko mabasa ang mga letra. Doktor ako. Jose de la Cruz ang pangalan ko. Pwede ko bang tingnan ang mata mo? Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit may pag-aalinlangan din. Maraming doktor na ang umiling. Ano pa ang magagawa ng taong ito? Ngunit tumango pa rin ako. Wala na akong mawawala. Kinabukasan, sumama ako kay Dr. de la Cruz sa isang ospital. Pumayag ang guro sa ampunan nang marinig niyang international medical volunteer si Dr. de la Cruz. Tumagal ng higit sa 2 oras ang pagsusuri. Umupo ako sa harap ng iba't ibang makina. Pikit bukas ang mata. Nang marinig ko ang resulta, naiyak ako. Hindi ka pa lubusang bulag, may natitira pa, at mapipigilan natin ang paglala sa pamamagitan ng operasyon, sabi ni Dr. de la Cruz. Kailangan daw ng corneal cross-linking, corneal transplant at retinal laser treatment. Sa ganitong paraan, babalik sa normal ang paningin ko.
Ngunit nang marinig ko ang halaga, nawalan ulit ako ng pag-asa. 250 pesos milyong piso, hindi ko kayang bayaran. Tiningnan ako ni Dr. De La Cruz. Mukhang naintindihan niya. Kalmado siyang nagsalita. Ako na ang bahala sa bayad. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makapaniwala. Bakit ninyo ako tutulungan? Tanong ko. Nag-isip si Dr. De La Cruz at sumagot. Noong matagal na panahon, tinulungan din ako noong naghihirap ako. Nagdesisyon ako noon na balang araw, tutulungan ko rin ang iba. Ikaw yung taong iyon. Naging tapat ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may nagmamalasakit talaga sa akin. Para sa isang 14 na taong gulang, iyon ay isang himala. Itinakda ang operasyon 2 linggo pagkatapos. Sa loob ng 2 linggong iyon, araw-araw akong nagdarasal. Hindi ako naniniwala sa Diyos noon, pero naging deboto ako. Nagdarasal ako para sa tagumpay ng operasyon at kaligtasan ng doktor. Sinusuportahan ako ng mga kaibigan ko sa ampunan at mga guro. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ngunit ang pinakamalaking lakas ay nagmula kay Dr. De La Cruz. Isang araw bago ang operasyon, tinanong ako ni Dr. De La Cruz kung natatakot ako. Sabi ko, oo, ngunit sabik din. Hindi ako makapaniwala na makikita ko ulit ang mundo. Mahinang tinapik ni Dr. De La Cruz ang balikat ko. Magiging maayos ang lahat. Ipinapangako ko. Puno ng kasiguraduhan ang kanyang boses at naniwala ako. Naniwala ako na magagawa niya. At makakakita ulit ako. Ang huling pag-asa ng isang 14 na taong gulang ay nakasalalay sa mainit na pangako ng isang tao. Nang pumasok ako sa operating room, nanginginig ang mga kamay ko. Mabait na ipinaliwanag ng anesthesiologist ang proseso, ngunit wala akong narinig. Hinahanap ko lang si Dr. De La Cruz. Nakatayo si Dr. De La Cruz sa tabi ko, nakasuot ng surgical scrubs. Di magtatagal, makakatulog ka. Paggising mo, iba na ang lahat. Iyon ang huli kong narinig. Pumasok ang anesthesia at mabilis na lumabo ang aking kamalayan. Kahit natatakot, panatag ako dahil nariyan si Dr. De La Cruz. Nang magising ako, may benda sa mata ko. Hindi kasing sakit ng inaakala ko, ngunit masikip. Hawak ng guro sa ampunan ang kamay ko. Tagumpay ang operasyon. 5 oras nag-opera si Dr. De La Cruz. Sabi niya, kinabukasan dumating si Dr. De La Cruz. Aalisin na natin ang benda. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan ka lang mag-adjust. Maingat niyang sinimulang tanggalin ang benda. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako nangangahas magdilat. Paano kung wala pa rin akong makita? Dahan-dahan lang, Emma, sabi ni Dr. De La Cruz. Huminga ako ng malalim. At pagkatapos ay idinilat ko ang aking mga mata. Sa una, liwanag lang ang nakita ko, puting liwanag, napakasilaw. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ang balangkas. Kahit malabo, nakita ko ang mukha ni Dr. De La Cruz. Nakikita ko na. Nakikita ko na kayo, bulong ko, hindi makabuo ng salita. Tumulo ang luha. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha. Mukha siyang nasa 50s, may ilang kulubot, ngunit mainit ang kanyang tingin. Magaling ka, Emma. Napakahusay mo, sabi ni Dr. De La Cruz na may damdamin din ang boses. Umiiyak din ang guro sa ampunan at namumula ang mata ng mga nurse. Patuloy lang ako sa pag-iyak luha ng kaligayahan. Naging maayos ang proseso ng paggaling. Araw-araw, mas nagiging malinaw ang paningin ko. Nagsimula ito sa pagkilala lang ng liwanag at dilim. Sa ika-4 na araw, nakita ko na ang mga kulay. Pula, asul, dilaw. Pumasok sila sa aking mga mata. Ang mundo pala ay napakaganda. Araw-araw, dumadalaw si Dr. De La Cruz para tingnan ang aking paningin at paggaling. Pagkalipas ng 1 linggo, tinanong ako ni Dr. De La Cruz kung ano ang pinakagusto kong makita. Hindi ako nag-atubili sa pagsagot. Gusto kong makita ng malinaw ang mukha ng mga tao. Gusto kong tingnan ng malinaw ang mga larawan ng aking mga magulang. Gusto kong makita ng malinaw ang aking mga kaibigan sa ampunan. Tumango si Dr. De La Cruz. Malapit na, kaunting tiis pa. Sa 2 linggo, sa wakas, nakalabas na ako ng ospital. Kahit hindi pa lubusang bumabalik ang paningin ko, hindi na ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Sabi ng mga doktor, isang himala ito. Bihira raw ang ganito kabilis na paggaling sa edad na 14. Isang araw bago ako umalis, matagal kaming nag-usap ni Dr. De La Cruz. Sabi niya, kailangan kong magpa-check up ng regular dahil maaari pa ring lumala ang paningin ko. Ingatan mo ang sarili mo, sabi niya.
Sabi ko, oo. Pagkatapos, nagtanong ako kung paano ko magpapasalamat sa kanya. Umiling si Dr. De La Cruz. Huwag kang magpasalamat. Ang kalusugan mo ang pinakamagandang regalo para sa akin. Ngunit alam ko kung gaano kabigat ang utang na loob na ito. 2.5 milyong piso. Utang na hindi ko kayang bayaran sa buong buhay ko. Hindi ito masusukat ng pera dahil iniligtas niya ang aking buhay. Nang bumalik ako sa ampunan, naghatid sa akin si Dr. De La Cruz. Nang sumakay kami ng guro sa kotse, tinawag ako ni Dr. De La Cruz. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ako sa pangalan. Lumingon ako. Emma, huwag kang matakot sa mundong ito. Mayroon ka ng matang makakakita. Iyon ang huling salita niya. Tumango ako at sumakay. Sa bintana ng kotse, kumaway si Dr. De La Cruz. Kumaway din ako. Hindi ko alam noon na iyon na ang huling paalam. Pagkalipas ng 2 araw sa ampunan, lumapit sa akin ang guro, malungkot ang mukha. Emergency, sabi niya. Kailangang bumalik agad si Dr. De La Cruz sa Pilipinas dahil sa matinding sakit ng kanyang ama. Sabi ng guro, umalis siya 2 araw na ang nakalipas kinabukasan pagkatapos kong bumalik sa ampunan. Masyadong apurahan, hindi na siya nakapagpaalam ng formal. Nag-iwan si Dr. De La Cruz ng contact information, ngunit nawala ito sa proseso ng pagpapalit ng sistema ng ampunan. Natulala ako, hindi pa ako nakakapagpasalamat kay Dr. De La Cruz, umalis na siya. Hindi ko rin naipadala ang thank you letter na isinulat ko para sa kanya. Sabi ng guro, natanggap niya ang sulat pagkaalis ni Dr. De La Cruz kaya hindi na naipasa. Umiyak ako ng matagal noong gabing iyon. Gusto ko sanang magpasalamat ngunit biglaan ang aming paghihiwalay. 2 linggo ko lang nakita ng malinaw ang mukha ni Dr. De La Cruz. At ngayon, hindi ko na siya makikita. Inaliw ako ng guro sa ampunan. Sabi niya, siguradong inaalala ako ni Dr. De La Cruz. Ang malusog na buhay ko ang pinakamagandang bayad. Naintindihan ko, ngunit masakit pa rin sa puso ko. Mula noon, nagdesisyon ako. Balang araw, hahanapin ko si Dr. De La Cruz. Magpapasalamat ako sa kanya ng maayos. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ako nagpapasalamat, kung paano binago ang buhay ko dahil sa kanya. Inilabas ko ang calling card. Nakasulat ito sa isang wika na hindi ko maintindihan, ngunit iningatan ko ito. Naniniwala ako na balang araw, kapag nabasa ko na ang mga titik na iyon, mahahanap ko si Dr. De La Cruz. Mula noon, araw-araw akong nagdarasal. Nagdarasal ako para sa kaligtasan ni Dr. De La Cruz at sa ikagagaling ng kanyang ama. Nanumpa rin ako na balang araw, magkikita ulit kami. Sa oras na iyon, magpapasalamat ako ng buong puso. Ang mundo sa aking mga mata ay malinaw na ngayon, ngunit may isang sulok sa aking puso na laging may utang. Ang bigat ng utang na loob na iyon ang nagbigay lakas sa akin sa sumunod na 11 taon. Hindi ko lang alam noon. Lumipas ang 13 taon. Ako ay 15 na taong gulang at 7 taon na akong umalis sa ampunan. Nagtatrabaho ako bilang isang waitress sa isang maliit na coffee shop sa London para mabuhay. Hindi madali ang buhay, ngunit hindi ako nagrereklamo. Nagpapasalamat na ako dahil nakakakita ako. Araw-araw, paggising ko, ang una kong ginagawa ay tumingin sa salamin, tingnan ang aking mga mata, at sabihin sa sarili ko, gagawin ko ang lahat ngayon. Kailangan kong maging taong hindi ikakahiya ni Dr. De La Cruz. Ang calling card ay nasa wallet ko pa rin. Luma na, lukot at kupas, ngunit hindi ko magawang itapon. Sa edad na 20, nagsimula akong mag-aral ng Filipino-Tagalog ng mag-isa sa pamamagitan ng online courses at mga libro sa aklatan. Sa una, napakahirap. Kahit ang mga pangunahing titik ay bago sa akin. Ngunit hindi ako sumuko. Kailangan kong matuto ng Filipino para mahanap si Dr. De La Cruz. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, nag-aaral ako. Kapag kaunti ang customer, nanonood ako ng mga Filipino drama sa coffee shop. Pagkalipas ng 2 taon, kaya ko na ang simpleng pag-uusap at makakabasa na ng ilang teksto. Doon ko lang nabasa ng buo ang calling card. Nakasulat, Dr. Jose De La Cruz, espesyalista sa mata Philippine General Hospital, at may numero ng telepono. Ngunit 10 taon na ang nakalipas, sigurado akong hindi na ito active. Nagsimula akong maghanap sa internet. Maraming mga ophthalmologist na nagngangalang Jose De La Cruz. Maraming Pinoy, marami ring kapareho ng pangalan. Ngunit hindi ako sumuko. Isa-isa kong kinumpirma.
Nahanap ko ang website ng PGH at sinuri ang listahan ng mga doktor, ngunit wala ang pangalan ni Dr. De La Cruz. Nagretiro na ba siya? Lumipat ng ospital? Nadismaya ako, ngunit patuloy akong naghanap. Naghanap ako sa mga website ng medical volunteer group sa Pilipinas. Nagbabaka sakaling makita ang listahan ng mga medical personnel na na-deploy sa UK 11 taon na ang nakalipas, ngunit hindi madali. Karamihan sa mga lumang data ay nabura na. Gayunpaman, hindi ako susuko. Tinanong ako ng mga kasamahan ko sa coffee shop kung bakit ako obsessed sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanila na hinahanap ko ang aking benefactor, ang taong nagligtas ng aking buhay. Tumango ang kasamahan ko at pinasigla ako. Laban, Emma, mamimiss kita. Nagsimula akong mag-ipon. Kailangan ko ng pamasahe at pambayad sa matutuluyan. 6 na araw ako nagtatrabaho at nag-overtime pa ako sa ibang coffee shop tuwing weekend. Mahirap, ngunit dahil may layunin ako, nakakayanan ko. Pagkalipas ng 2 taon, nakahanap ako ng mahalagang clue. Habang nag-aaral ng Filipino, hindi sinasadya, napunta ako sa website ng isang medical foundation sa Pilipinas, Liwanag para sa Kapwa Foundation. Habang binabasa ko ang paglalarawan ng foundation, bumilis ang tibok ng puso ko. Free Eye Clinic, International Medical Volunteers, outreach programs sa mga developing countries. Pumasok sa aking isip ang mga salitang ito. Pagkatapos nakita ko ang pangalan ng founder Dr. Jose De La Cruz. Nanginginig ang kamay ko. Nag-click ako sa larawan. Lumabas ang larawan ng isang lalaking nasa 50s, nakangiti kasama ang mga bata. Kahit 5 taon na ang lumipas at tumanda na siya, tanda ko ang mga mainit na mata na iyon. Sa wakas natagpuan ko siya. Umiyak ako habang nakatingin sa screen. Ang address ng foundation ay nasa Makati. May contact information din. Naalala kong mag-email na lang, ngunit gusto ko siyang personal na puntahan. Mula noon, formal akong naghanda para pumunta sa Pilipinas. Hindi ko kailangan ng visa. Ang British passport ay pinapayagan akong manatili ng nabiaraw. Nag-book ako ng plane ticket, kahit ang pinakamura ay 25,000 puinali. Naghanap ako ng backpackers hostel malapit sa Malate, mga 1,800 pesos. Nagplano akong manatili ng 1 buwan. Humigit kumulang 25,000 pesos ang matutuluyan, kasama ang living expenses, kaya naghanda ako ng 80,000 pesos. Ito ang inipon ko sa loob ng 3 taon. Nagsumite ako ng resignation letter sa amo ko sa coffee shop. Nagulat siya. Bakit daw bigla kong pupunta sa Pilipinas? Tapat kong sinabi sa kanya na hahanapin ko ang aking benefactor. Nag-isip ang amo ko at sinabing hindi tatanggapin ang resignation. Sa halip, mag-leave daw ako ng 3 buwan. Kung gusto kong bumalik, welcome ako. Nagpapasalamat ako. Mabait ang amo ko. Nagkaroon ng maliit na farewell party ang mga kasamahan ko. Sabi nila, laban! Makikita mo siya, Emma. Tinanong ako ng isang kaibigan. Paano kung hindi mo siya makita? Kahit na, sabi ko, okay lang. Mahalaga ang pagsubok. Ngunit sa loob ko nanumpa ako na makikita ko siya. Naghintay ako ng 11 taon. Hindi na ako susuko ngayon. Isang gabi bago ang pag-alis ko, tinawagan ko ang matalik kong kaibigan noong nasa ampunan pa ako. Nag-iisa na rin siya ngayon. Nagulat siya nang marinig niyang pupunta ako sa Pilipinas. Hahanapin mo si Doc, hindi ba? Tanong niya. Natuwa siya para sa akin. Nangako akong makikita ko siya at magpapasalamat. Sa bus papunta sa airport, nakatingin ako sa labas. Mabilis na dumaraan ang mga kalye ng London. Ito ang lungsod na hindi ko pa nalalayo mula nang ipinanganak ako. Ngayon, sa unang pagkakataon, iiwan ko ito para pumunta sa isang malayong bansa. Sa maleta ko ay nandoon ang calling card na iningatan ko ng 17 taon, ang mga librong pang-Filipino, at ang note na may address ng foundation. Handa na ako, ang kailangan na lang ay tapang. Habang sumasakay sa eroplano, iniisip ko, maaalala kaya ko ni Dr. De La Cruz? Ang 14 na taong gulang na babae, 11 taon na ang nakalipas? Siguro hindi. Para sa kanya, isa lang ako sa maraming pasyente, ngunit okay lang, basta tanda ko siya. Tanda ko ang ginawa ni Dr. De La Cruz para sa akin. Ang mga mainit na salita, ang utang na loob na nagligtas sa akin. Sapat na na maipahatid ko ang mga ito. Lumipad ang eroplano. Unti-unting lumiliit ang London sa labas ng bintana. Nang lampasan ang mga ulap, lumabas ang maliwanag na asul na langit. Nakikita ko ang kalangitan na ito dahil din kay Dr. De La Cruz. Mahigit 12 ang biyahe. Mahaba, ngunit puno ako ng pag-asa.
Hindi ako makatulog. Hindi ko masyadong kinain ang pagkain. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Malapit na ang Pilipinas. Ang sandali na pinangarap ko ng 11 taon ay malapit na. Ano ang unang sasabihin ko kay Dr. De La Cruz? Marami akong inihanda, ngunit baka wala akong masabi kapag nagkita kami. Ngunit okay lang. Maihahatid ang sinseridad. Ang pasasalamat na dinadala ko sa loob ng 11 taon ay tiyak na maihahatid kay Dr. De La Cruz. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Isang bagong simula ang nasa harap ko. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, nanginginig ang mga binti ko. Sa isang banda dahil sa mahabang biyahe. Sa kabilang banda dahil sa kaba. Dumaan ako sa immigration, kinuha ang baggage, isang maleta lang. Wala akong masyadong dala at lumabas sa airport. Naramdaman ko ang hangin ng Pilipinas. Mainit at maalikabok ang Hulyo. Mabilis maglakad ang mga tao. Filipino ang mga karatula. Ngayon, naiintindihan ko na. Sabik at natatakot ako. Ang hostel ay malapit sa Malate. 1.5 oras ang biyahe sa airport bus. Sa labas ng bintana, lumabas ang tanawin ng Maynila. Mga matataas na gusali, ilog Pasig, at komplikadong kalsada. Iba ito sa London? Pagdating sa hostel, inayos ko ang gamit ko at naligo. Nahihilo ako dahil sa jet lag, ngunit hindi ako makapagpahinga. Plano kong puntahan ang foundation kinabukasan. Nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, hindi pa rin ako makapaniwala na nasa Pilipinas na ako. Kinabukasan, maaga akong gumising. Naghanda ang may-ari ng hostel ng breakfast, pandesal at kape. Masarap ang unang kagat. Tinanong ako ng may-ari ng hostel kung bakit ako pumunta sa Pilipinas. Sabi ko, hahanapin ko ang aking benefactor, ang taong nagligtas ng buhay ko. Naantig ang may-ari ng hostel. Sabi niya, mabait akong bata. At kailangan kong maging matapang. Napakainit talaga ng pakikitungo ng mga Pinoy. Sumakay ako ng LRT, MRT papuntang Makati. Nandoon ang foundation. Hindi mahirap maglakad, sumusunod lang sa karatula. Malaking tulong talaga ang pag-aaral ng Filipino. Mula sa station, mga 10 minuto ang lakad papunta sa foundation. Mas maliit ang gusali kaysa sa inakala ko 3 palapag lang. Sa itaas, nakasulat sa Filipino at Ingles liwanag para sa Kapwa Foundation. Nakatayo sa harap ng pinto, mabilis ang tibok ng puso ko. Nandoon kaya si Dr. De La Cruz? Naglakas loob akong itulak ang pinto. Walang tao sa lobby. May service desk, ngunit walang staff. Sa dingding nakasabit ang mga larawan ng aktibidad ng foundation. Mga larawan na kinunan sa Africa, Southeast Asia at Central America. Sa isang larawan, nakita ko si Dr. De La Cruz. Nakangiti siya kasama ang mga bata. Kahit 11 taon na ang lumipas, mas malalim ang kulubot. Ngunit tanda ko ang mga mainit na mata na iyon. Nakatayo ako sa harap ng larawan, matagal na nakatingin. Bigla, may narinig akong naglalakad pababa. Lumingon ako, isang lalaking nasa 20s, nakasuot ng malinis na polo shirt at jeans. Nakita niya ako at nagtanong, "May kailangan ka ba?" Filipino ang wika. Naalala ko ang inihanda kong pangungusap, ngunit hindi ko masabi ng maayos dahil sa kaba. Hinahanap ko si Dr. Jose De La Cruz. Tumango ang lalaki at nagtanong kung may appointment ako. Sabi ko, wala. Nagpakita lang ako. Matagal na raw akong tinulungan ni Dr. De La Cruz. Wala siya ngayon, sabi niya. Nag-oopera siya sa ospital. Nadismaya ko, ngunit inaasahan ko na ito. Sobrang abala ang mga doktor. Nagtanong ako kung kailan siya darating. Tiningnan ng lalaki ang kanyang relo. Late na siya ngayon. Bukas ng umaga, may event ang foundation anniversary event. Kung pupunta ka bukas, makikita mo siya. Nagpasalamat ako. Ngumiti ang lalaki at inabot sa akin ang kanyang calling card. Nakasulat, Paulo De La Cruz, Executive Director ng Foundation. Kilala niyo ang tatay ko? Tanong niya. Nagulat ako. Anak siya ni Dr. Jose De La Cruz? Tiningnan ko ng mabuti ang kanyang mukha. Oo, may bakas talaga ni Dr. De La Cruz, lalo na ang tingin. 5 taon na ang nakalipas. Sa UK, tinulungan ako ni Dr. De La Cruz. Nagpakita si Paulo ng interes, na para bang gusto pang magtanong. Ngunit tumunog ang telepono niya. Humingi siya ng paumanhin at sinagot ang tawag. Tahimik akong lumabas. Nagdesisyon akong babalik ako bukas. Kinabukasan, dumating ako sa foundation 30 minuto bago magsimula ang event. Marami ng tao. Karamihan ay mukhang mga medical personnel. May mga refreshments sa lobby. Hinanap ko si Dr.
Jose de la Cruz. Ngunit wala siya. Wala pa rin siya? Lumingalinga ako ng may pag-aalala. Bigla, may tumapik sa balikat ko. Ikaw yung kahapon, hindi ba, si Paulo? Mas formal ang suot niya ngayon. Oo? Sagot ko. Sabi ni Paulo, malapit na si tatay. Naantala lang sa ospital. Habang naghihintay, ipinakilala sa akin ni Paulo ang foundation. Sabi niya, 15 taon na itong itinatag ng tatay niya. Libu-libong pasyente ang libreng ginagamot bawat taon. Sabi ko, isa ako sa kanila. Pasyente ka pala ni tatay? Kailan pa? 11 taon na ang nakalipas. 14 na taong gulang pa ako noon. Tumango si Paulo. Sabi niya, nasa UK si tatay noon. 13 anyos siya noon. 6 na buwan silang naiwan ng nanay niya. Habang nag-uusap kami, naging abala ang entrance. May dumating. Nag-umpisa ng bumati ang mga tao. Tumingin din ako. Si Dr. Jose de la Cruz. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng 11 taon, mas marami siyang uban, mas malalim ang kulubot, ngunit mainit pa rin ang kanyang hitsura. Halos lumabas ang puso ko. Gusto kong lumapit kay Dr. de la Cruz, ngunit napakaraming tao. Patuloy siyang binabati at kinakamayan. Kailangan kong maghintay. Nagsimula ang event. Nagbigay ng talumpati si Dr. Jose de la Cruz. Sabi niya, ipagpapatuloy niya ang pagtulong sa mga taong naghihirap dahil sa pagkabulag. Kalmado at mainit pa rin ang kanyang boses. Sa kalagitnaan ng event, kailangan kong pumunta sa restroom. Nagtanong ako kay Paulo at umakyat sa ikalawang palapag. Tahimik ang hallway. Nang lumabas ako sa restroom at pababa ng hagdan, may umaakyat, si Paulo. Nagkabungguan kami sa masikip na hagdanan. Ang mga file na hawak ni Paulo ay natapon. Hay, pasensya na. Mabilis akong yumuko at pinulot ang mga file. Tumulong din si Paulo. Sabi niya, okay lang. Nang maipulot ko ang lahat at ibinigay sa kanya, nagtama ang aming mga mata. Isang kakaibang pakiramdam. Ganoon din ang ekspresyon ni Paulo. Saglit kaming natahimik. Salamat. Pupuntahan mo si tatay, hindi ba? Tanong niya. Oo. Gusto ko na siyang batiin. Ngumiti si Paulo. Matutuwa si tatay. Laging naantig siya kapag binibisita siya ng mga dating pasyente. Magkasama kaming bumaba. Patapos na ang event sa ground floor. Nagkukuwentuhan ang mga tao habang kumakain ng snack. Napalibutan pa rin si Dr. de la Cruz. Naghintay ako sa malayo. Sinamahan ako ni Paulo. Sa wakas, nagsimula ng maghiwalay ang mga tao. Saglit na nag-isa si Dr. de la Cruz. Ngayon na, sabi ni Paulo, tinulak ako. Huminga ako ng malalim at lumapit kay Dr. Jose de la Cruz. Ang sandali na hinintay ko ng 11 taon. Nakita ako ni Dr. de la Cruz at ngumiti. Kumusta? May tutulong ba ako? Pareho pa rin ang boses niya, ngunit mukhang hindi niya ako matandaan. Normal lang, 10 taon na ang lumipas. Di mabilang na pasyente na ang nakita niya. Galing po ako sa UK. Sinadya ko kayong hanapin, sabi ko. Nanginginig ang mga kamay. Nakalimutan ko ang inihanda kong salita. Nakatingin lang ako kay Dr. de la Cruz. Pumatak ang luha. Ang mga salitang gusto kong sabihin sa loob ng 11 taon ay nasa lalamunan ko, ngunit walang lumabas na tunog. Tiningnan ako ni Dr. Jose de la Cruz na parabang nagpupumilit siyang maalala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagtanong, ikaw ba yung galing sa London? 11 taon na ang nakalipas? Opo, ako nga, sagot ko tumango. Nagbago ang tingin ni Dr. de la Cruz. Naghalo ang gulat at tuwa. Hinawakan niya ng mahina ang balikat ko. Si Emma. Lumaki na ang maliit na babaeng ito, sabi niya. Naalala niya ako. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Namula rin ang mata ni Dr. de la Cruz. Paulo! Nagulat na lumapit si Paulo. Anong nangyayari? Paulo, ito si Emma. Siya yung pasyente na inoperahan ko sa UK. 11 taon nang nakalipas. Keratoconus. 14 na taong gulang pa lang siya noon. Ang ganda na niya ngayon, sabi ni Dr. de la Cruz. Tiningnan ni Dr. de la Cruz ng mabuti ang aking mukha. Kumusta ang mata mo? May nararamdaman ka ba? Sabi ko, ayos na ayos po. Dahil sa inyo, nakakakita ako ng malinaw. Nagpakita ng pagkaalala si Dr. de la Cruz. Pumunta kami sa office ng foundation. Naghanda ng tsaa si Paulo. Umupo ako sa harap ni Dr. de la Cruz. Pagkalipas ng 11 taon, nagkita ulit kami. Hindi awkward, sa halip komportable ako. Paano mo ako nahanap?
Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang pag-aaral ng Filipino, ang paghahanap sa internet, ang pagkatuklas sa website ng foundation. Nagulat si Dr. Dela Cruz. Salamat, Emma. Matagal mo pa rin akong naalala. Ako po ang dapat magpasalamat, sabi ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala na akong makikita ngayon. Umiling si Dr. Dela Cruz. Ginawa lang ng doktor ang dapat niyang gawin. Ngunit alam ko kung gaano kahalaga iyon. Nalaman ko po yung emergency na pagbalik ninyo sa Pilipinas. Hindi niyo po ako nakontak, sabi ko. Bumuntong hininga si Dr. Dela Cruz. Biglang nagkasakit ang tatay ko. Nasugatan siya noong Korean War. Nagdusa siya sa buong buhay niya. Namayapa siya. Sabi niya, sobrang abala ako sa pag-aasikaso. Nag-iwan ako ng contact number sa ampunan. Ngunit wala akong narinig. Sobra akong nag-alala kung okay ka ba. Lagi kitang naiisip, Emma. Nagpapasalamat ako, sabi ko. Nakinig si Paulo sa tabi namin. Kaya 12 taon kayong walang komunikasyon? Tanong niya. Tumango ako at ipinaliwanag ang tungkol sa pagkawala ng record sa ampunan. Minsan sinasabi ni tatay na may pasyente siya sa UK na hindi niya mapanatag, na hindi niya alam kung okay ba, sabi ni Paulo. Ngumiti si Dr. Dela Cruz nang nahihiya. Sabi niya, 40 taon na siyang nagdudoktor. Marami siyang nakitang pasyente, ngunit may mga pasyente siyang hindi niya malilimutan. Si Emma daw ay isa na roon. Sa ganoong batang edad, ang bigat ng pasan walang magulang, may problema pa sa mata. Tanda ko pa rin ang ekspresyon mo noon. Tanda ko rin po ang unang pagkikita natin sa tulay. Sabi niyo, malapit lang ang himala, sabi ko. Tumango si Dr. Dela Cruz at tumawa. Nangyari ang himala. Lumaki ka ng malusog at nahanap mo ako. Inimbitahan ako ni Dr. Dela Cruz na maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Gusto niya raw akong ipakilala sa kanila. Nagtanong ako, okay lang po ba? Siyempre, sabi ni Dr. Dela Cruz. Sabi rin ni Paulo, halika na. Ang bahay ni Dr. Dela Cruz ay nasa Makati, isang condominium. May mainit na pakiramdam. Nang buksan ang pinto, may lumabas na babaeng nasa 50s. Hon, may guest tayo, sabi ni Dr. Dela Cruz. Mabait akong sinalubong ng babae. Siya ang nanay ni Paulo. Lynn Meki ang pangalan niya. Meki, ito si Emma. Siya yung pasyente na inoperahan ko 11 taon na ang nakalipas sa UK, sabi ni Dr. Dela Cruz. Nagulat si Meki. Lumaki na ang batang iyon. Niyakap niya ako. Kahit unang kita namin, napakainit ng yakap niya. May pakiramdam ng isang nanay. Gusto mo talaga siyang makita, hindi ba? Sabi niya, lagi ka naming naiisip. Sabi ng asawa ko, nag-aalala raw siya sa pasyente sa UK, kung okay ba? Talaga po? Oo, lagi niyang sinasabi, okay lang kaya ang mata ng pasyente ko sa UK? Umiyak ulit ako. Hindi ko alam na lagi akong inaalala ni Dr. Dela Cruz. Hinawakan ni Meki ang kamay ko. Okay na, nandito ka na. Malusog kang lumaki anak. Hindi na bago sa akin ang salitang anak. Sa halip, naging natural ito. Dahil ang init ni Meki ay tulad ng tunay na nanay. Habang naghahanda ng hapunan, nag-uusap kami sa sala. Nagkukuwentuhan si Paulo at ang tatay niya tungkol sa foundation. Tiningnan ko ang sala. Maraming family photos na nakasabit. Isang larawan ang pumukaw sa atensyon ko. Si Paolo noong bata pa kasama ang tatay niya, mukhang sa harap ng ospital kinuha. Nakangiti si Paolo. Nakasuot ng doctor's coat. Larawan niya noong bata pa ako. Madalas akong sumasama kay tatay sa ospital, paliwanag ni Paolo. Sabi niya, gusto niyang maging doktor noon. Tulad ng tatay niya doktor na tumutulong sa tao, kaya nag-aral siya ng medisina. At ngayon, nagtapos ako. Pero hindi ako nag-umpisa sa residency. Masyadong malaki si tatay. Gusto kong lumabas sa anino niya, sabi niya ng tapat. May agam-agam sa tingin ni Paulo. Narinig ito ni Dr. Jose de la Cruz. Kalmado siyang nagsalita. Hinahanap ni Paulo ang sarili niyang landas. Hindi ko siya pinipilit na maging doktor. Ngayon, tumutulong siya sa foundation habang nag-iisip. May banayad na tensyon sa pagitan ng mag-ama, ngunit malinaw ang pagmamahal. Nakikita mo kung paano nila iginagalang at sinusubukang intindihin ang isa't isa. Handa na ang hapunan. Puno ng Filipino dishes ang mesa. Adobo, sinigang, pansit canton, lechon kawali. Sabi ni Meki, siya ang nagluto ng lahat. Kumain ka ng marami. Siguro bihira kang kumain ng pagkain Pinoy sa UK. Nagpasalamat ako. Habang kumakain, nagkukuwentuhan kami. Nagkuwento si Dr. De La Cruz tungkol sa Korean War.
Sabi niya, ang tatay niya ay isang veteran na lumaban. Nagdusa ang tatay niya sa buong buhay niya dahil sa mga sugat sa digmaan. Nang makita ko siya, nagdesisyon ako na gagawa ako ng trabaho na magliligtas ng buhay, sabi niya. Kaya kayo naging doktor? Oo. At pinili ko ang ophthalmology. Dahil ang makakita ay isang himala. Tumango ako sa sinabi ni Dr. De La Cruz. Isa talaga itong himala. At ako ang tumanggap ng himala na iyon. Tinanong ako ni Makey kung gaano ako katagal sa Pilipinas. Sabi ko, plano ko ay mga 1 buwan. Agad na sinabi ni Makey na tumira na lang ako sa kanila. Mas komportable kaysa sa hostel. May bakanting kwarto. Hinikayat din ako ni Dr. De La Cruz. Sabi niya, magagamit ko ang maliit na kwarto sa tabi ng kwarto ni Paulo. Nag-alinlangan ako. Baka masyado akong abala. Hindi ka abala, parte ka na ng pamilya, sabi niya. Iniligtas ka ng asawa ko, para ka na naming anak. Napaiyak ako sa sinabi ni Makey. Ang salitang pamilya pala ay napakainit. Sabi rin ni Paulo, tumira ka na rito. Masaya yon. Sa huli, pumayag ako. Kinabukasan, inayos ko ang gamit ko sa hostel at lumipat sa bahay ni Dr. De La Cruz. Maliit lang ang kwarto ko, ngunit malinis. Sa bintana, makikita ko ang night view ng Maynila. Nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, hindi ako makapaniwala. Nahanap ko si Dr. Jose De La Cruz na hinanap ko ng 11 taon. Tinanggap pa ako ng pamilya ni Dr. De La Cruz para akong nananaginip. Kumatok si Paulo. Pumasok siya, may dalang baso ng tubig. Magpahinga ka. Bukas, ipapasyal kita sa Maynila. Nagpasalamat ako. Nang palabas na si Paulo, huminto siya at nagtanong, malaki ba talaga ang utang na loob mo kay tatay? Iniligtas niya ang buhay ko. Binigyan niya ako ng buhay. Sabi ko, tumango si Paulo. Ipinagmamalaki ko ang tatay ko. Pero may pressure din. Naiintindihan ko, Paulo, sabi ko. Hindi madali ang maging anak ng isang dakilang tao. Laging inihahambing. Laging may inaasahan. Pero makikita mo ang sarili mong landas. Huwag kang magmadali. Ngumiti si Paulo. Salamat. At lumabas siya ng kwarto. Nang magsara ang pinto, humiga ulit ako. Ganoon natapos ang unang araw ko sa Pilipinas. Ano kaya ang naghihintay sa akin bukas? May pag-asa at kasabikan. Kahit hindi ako makatulog, nakatulog din ako sa huli. Isang napakagandang tulog. Kinabukasan, kumain ako ng breakfast na inihanda ni Makey tuyo at sinangag. Lalo akong nasasanay sa pagkaing Pinoy. Maaga pa lang, umalis na si Dr. De La Cruz papuntang ospital. Kami lang ni Paulo ang naiwan. Anong gusto mong gawin ngayon? Tanong ni Paulo. Sabi ko, gusto kong magpasyal sa Maynila at mas maintindihan ang kultura ng Pilipinas. Tumango si Paulo at nagsimulang magplano ng itinerary. Una kaming pumunta sa Rizal Park. Mga 30 minuto sa LRT-MRT. Mas malaki ang parke kaysa sa inakala ko. Ipinaliwanag ni Paulo na ito ay para kay Dr. Jose Rizal. Ilang dekada na ang kasaysayan. Marami ring lumang gusali sa UK, di ba? Tulad ng Buckingham Palace, sabi ni Paulo, tumatawa. Sabi ko, oo, ngunit iba ang pakiramdam ng mga gusali sa Pilipinas. Iba ang kulay, iba ang istruktura. Pumunta kami sa isang rental shop ng damit. Hinikayat ako ni Paulo na subukan ang barot saya. Nahiya ako sa una, ngunit sinubukan ko. Kulay blue ang barot saya. Nang tumingin ako sa salamin, naramdaman ko na napaka-espesyal. Bagay sa iyo. Sabi ni Paulo, nagtaas ng hinlalaki. Kinuhaan niya ako ng maraming larawan na background ang Rizal Park. Nagsuot din si Paulo ng barong Tagalog itim. Bagay na bagay sa kanya. Naglakad kami sa Rizal Park, suot ang barot saya at barong Tagalog. Tiningnan namin ang mga monumento. Ipinaliwanag ni Paulo ang kahulugan ng bawat gusali. Mukhang alam niya ang tungkol sa kasaysayan. Gusto mo ba ng kasaysayan ng Pilipinas? Oo. Mula pa noong bata ako, interesado ako. Bago ako nag-aral ng medisina, pinag-isipan kong mag-aral ng history. Bakit ka nag-aral ng medisina? Saglit na natahimik si Paulo. At pagkatapos ay tapat siyang sumagot, dahil gusto kong mapasaya si tatay. Tanghalian, kumain kami sa Intramuros, isang Filipino restaurant. Maraming maliliit na ulam ang inihanda, mahigit 10. Isa-isa kong tinanong ang pangalan. Lumpia, adobong baboy, sinigang na hipon. Ganyan ba kumain ang mga Pinoy? Kapag may okasyon o may bisita. Mas simple ang pagkain namin sa pang-araw-araw.
Habang kumakain, nagkuwentuhan kami. Narinig ko ang kwento ni Paulo noong bata pa siya. Sabi niya, sobrang abala ang tatay niya kaya bihira silang magkita. Ngunit ipinagmamalaki niya ang ginagawa ng tatay niya. Minsan, sumama ako kay tatay sa Africa. 5 na taong gulang pa lang ako noon. Nakita ko si tatay na nag-oopera. Nagdesisyon ako noon na magiging doktor ako tulad niya para tumulong sa tao. Pero nang pumasok ako sa medical school, nalaman ko ang katotohanan. Mas mahirap ang pagiging doktor kaysa sa inakala ko. At hindi ako sigurado kung gusto ko talaga maging doktor. Nagtapos ako, pero hindi ako nag-apply para sa residency, sabi niya. Na-disappoint si tatay. Kahit hindi niya sabihin, nakikita ko sa mukha niya. Masakit yun sa akin. Naintindihan ko si Paulo. Hindi madali ang maging anak ng isang dakilang tao. Laging inihahambing, laging may inaasahan. Makikita mo ang sarili mong landas. Hindi mo kailangang sundin ang tatay mo. Alam ko. Sa isip ko, alam ko. Pero sa puso ko hindi, sabi ni Paulo. May pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Gusto ko siyang aliwin ngunit wala akong mahanap na tamang salita. Mas maganda siguro ang manahimik na lang. Hapon, nagpunta kami sa Intramuros, ang lugar kung saan naroon ang mga tradisyonal na bahay. Naglakad kami sa masikip na mga kalsada. Nagkuha kami ng mga larawan. Maraming turista. Ngunit may tahimik na mga sulok din. Napakaganda rito. Tahimik at payapa, sabi ko. Tumango si Paulo. Minsan pumupunta ako rito para mag-isip. Ano ang iniisip mo? Tungkol sa future, ano ang dapat kong gawin? Ano ang gusto kong maging? Umupo si Paulo sa isang bench. Umupo ako sa tabi niya. Saglit kaming natahimik. Ang hangin ay humihip. Gumalaw ang mga dahon ng puno. May kasiguraduhan si tatay sa pagiging doktor. Wala ako, sabi ni Paulo. Pero magaling ka sa foundation ha, sabi ko. Tulong lang yun kay tatay. Hindi yun ang sarili kong trabaho. May pagkabigo sa boses ni Paulo. Ang agam-agam ng isang 24 na taong gulang na hindi makahanap ng sarili niyang landas. Pareho kami ng edad. Ngunit iba ang uri ng agam-agam. Nag-isip ako, hindi mo iniisip ang pagiging doktor. Ang iniisip mo ay ang pagtulong sa tao. Magagawa mo yun kahit hindi ka doktor. Tumingin sa akin si Paulo. Nagpatuloy ako. Ang trabaho sa foundation ay pagtulong din. Kahit admin ka, mahalaga ang trabaho mo. Maaari kang gumawa ng mahalagang bagay kahit hindi ka doktor. Dahan-dahang tumango si Paulo. Mukhang isang anggulo na hindi niya naisip. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Paulo, "Salamat, hindi ko naisip yan." Gabi, pumunta kami sa isang mataas na gusali sa Makati. Napakaganda ng night view. Kumikislap ang mga ilaw ng Maynila. Wow, ang ganda talaga. Paghanga ko. Ngumiti si Paulo. Gusto niya ang tanawing ito. Dito ako pumupunta kapag malungkot ako. Sa observation deck, makikita mo ang ilog Pasig at ang mga tulay na kumikinang. Ang mga gusali ay matingkad na iluminado. Gusto ko ang lungsod na ito, sabi ko. Puno ng buhay at mainit. Gusto mo ba ang Pilipinas? Tanong ni Paulo. Oo. Mas maganda kaysa sa inakala ko. Napakababait na mga tao. Gaano ka katagal? Plano ko ay 1 buwan. Pero 10 araw pa lang ang lumipas. May 20 araw pa. Nalungkot ang ekspresyon ni Paulo. Masyadong maikli. Hindi ka ba pwedeng magtagal pa? Gusto ko rin ngunit may problema sa pera at ang trabaho ko sa coffee shop sa London. Sabi ko, hindi ko alam. Sa taxi pa uwi, sinabi ni Paulo, masaya ako ngayon. Ang tagal ko nang hindi nakapag-usap ng ganito kagaan. Ako rin. Salamat sa pagpasyal sa akin sa Maynila. May oras ka ba bukas? Oo. May gusto pa akong ipakita sa iyo. Nang gabing iyon nakahiga sa kama, naisip ko ang araw na ito, ang mga kalsada na nilakaran ko kasama si Paulo, ang mga salitang napag-usapan namin. Sa una, inakala ko na anak lang siya ni Dr. Jose de la Cruz, ngunit dahan-dahang nagbago ito. Mabait si Paulo, seryoso, tapat, at mainit. Kahit maraming agam-agam, mas nagiging tao siya dahil dito. Hindi ko namalayan na akit ako kay Paulo. Hindi maaari. Sabi ko sa sarili ko, nandito ako para magpasalamat. Hindi ako dapat magkaroon ng ibang damdamin. Ngunit hindi sumunod ang puso ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night sky ng Maynila. Hindi masyadong makita ang mga bituin, ngunit maganda ang mga ilaw ng lungsod. Sa lungsod na ito, may bago akong natutuklasan.
Hindi pa ako sigurado kung ano, ngunit may pakiramdam ako na ang oras na ito rito ay magiging makabuluhan sa aking buhay. Pumasok sa isip ko ang mga salitang iyon at dahan-dahan akong nakatulog. Isang napakagandang tulog. Lumipas ang 2 linggo. Araw-araw nagpupunta kami ni Paulo sa iba't ibang lugar. Pumunta kami sa Quezon City, sa Manila Bay at sa Divisoria. Kumain kami ng dirty ice cream sa tabi ng dagat, uminom ng buko juice sa coffee shop. Naging mas malapit kami ng natural. Isang gabi, sinabi ni Mickey, sa weekend na, Pasko. Isang malaking selebrasyon sa Pilipinas. Magkakasama tayong maghanda. Nagtanong ako, Paskuhan? Ito ay kapalit ng Mid-Autumn Ancestor Worship, mas angkop sa pamilya at selebrasyon. Oo. Ang pag-alala at pasasalamat sa mga yumao at sa pamilya. Napakahalaga ng pamilya sa mga Pinoy, lalo na tuwing Pasko. Kahit na mayapa na, patuloy nating ginugunita ang tatay ni Jose, paliwanag ni Dr. De La Cruz. Tuwing Pasko, naghahanda kami ni Mickey ng pagkain. Nagluto kami ng lumpia at lechon, nagbalat ng prutas. Hindi ako masyadong marunong, ngunit mabait akong tinuruan ni Mickey. Mabilis akong natuto. Natuwa ako sa papuri ni Mickey. Tumulong din si Paulo sa tabi namin. Naghiwa ng mga gulay at nag-ihaw. Napakasaya na magkasama kaming nagtatrabaho, tulad ng isang pamilya. Nang maihanda ang hapunan, puno ng pagkain ng malaking mesa. Nagdasal si Dr. De La Cruz. Nagdasal din kami. Sabi ni Paulo sa akin, pasasalamat daw ito sa Panginoon, sa mga yumao at sa pamilya. Nang marinig ko ang paliwanag ni Paulo, naantig ako. Napakaganda ng kulturang ito kung saan taos-puso nilang ginugunita ang mga yumao. Naalala ko ang aking mga magulang. Gusto ko ring gunitain sila ng ganito. Pagkatapos ng selebrasyon, naghati-hati kami ng pagkain. Napakasarap. Mas espesyal dahil magkasama kaming nagluto. Sabi ni Dr. De La Cruz, napakasaya na magkasama tayong nagse-celebrate, Emma. Ako rin po, salamat po sa imbitasyon. Hapon, dumating ang mga kamag-anak. Ang kapatid na lalaki ni Dr. De La Cruz at ang pamilya niya, masaya nila akong sinalubong. Nagtaka sila na galing ako sa UK. Tinanong ako ng pinsan ni Paulo, kayo na ba ni Paulo? Namula ako. Nag-deny ako. Hindi po. Nagpanik din si Paulo. Hindi ganyan pinsan, pasyente siya ni tatay. Ngunit ngumiti ng may kahulugan ng pinsan. Bagay kayo, mas lalo akong nahiya. Gabi umuwi na ang mga tao. Naging tahimik. Sabi ni Paulo, maglakad tayo. Naglakad kami sa compound ng kondominium. Nagulat ka ba sa pinsan ko? Okay lang, biro lang yun, di ba? Ngunit mukhang may gustong sabihin si Paulo. Laging nagbubukas ang bibig niya, pero nagsasara ulit. Naghintay ako. May itatanong ako sa iyo, Emma. Pwede? Ano yon? Ano ang nararamdaman mo sa akin? Mabilis ang tibok ng puso ko sa biglaang tanong. Paano ako sasagot? Wala akong tapang para sabihin ang totoo. Ang pakiramdam ko ay magkaibigan tayo. Bakit mo natanong? Bumuntong hininga si Paulo. Huminto siya at tiningnan ako ng direkta. Gusto kita, higit pa sa kaibigan. Halos hindi ako makahinga. Nagko-confess si Paulo. Kahit inaasahan ko na, iba pa rin ang marinig ito. Sa una, naisip ko, dahil pasyente siya ni tatay, kailangan ko siyang tratuhing mabuti. Pero habang tumatagal, nagbago ang pakiramdam ko, sabi ni Paulo. Komportable ako kapag kasama ka. Nagagawa kong sabihin sa iyo ang mga agam-agam ko. Ang mga sinabi mo ay nagbigay sa akin ng malaking aliw. Hindi ako makasagot dahil sa pagkalito. Gusto ko rin si Paulo. Masaya ako kapag kasama ko siya. Ngunit hindi ako sigurado. Nandito ako para magpasalamat kay Dr. De La Cruz. Iyon ang misyon ko. Hindi ako dapat makialam sa buhay ng pamilya niya. Alam ko, sabi ni Paulo. Pero yun lang ba? Mukhang gusto mo rin ako, Emma. Naakit ako kay Paulo. Ngunit natatakot akong aminin. Natatakot ako na baka hindi ito tunay na damdamin, kundi isang pansamantalang pagkalito. Bigyan mo ako ng oras. Mag-iisip ako, sabi ko. Tumangaw si Paulo. Hindi kita mamadaliin. Gusto ko lang na malaman mo ang nararamdaman ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Ang confession ni Paulo ay patuloy na bumabalik. Gusto ko rin ba siya? Oo, masaya ako kapag kasama ko si Paulo. Madalas ko siyang naiisip. Gusto kong makita ang kanyang ngiti. Pag-ibig ba ito? Ngunit may takot. Paano kung naging kami?
Kailangan kong bumalik sa UK. Wala akong tiwala na kaya naming mag-long-distance relationship. At ano ang iisipin ni Dr. Dela Cruz? Nagpapasalamat ako, pero nakikipag-date ako sa anak niya. Mukha ba akong kakaiba? Puno ng komplikadong pag-iisip ang aking isip. Walang sagot, kailangan ko lang hintayin ang oras. Kinabukasan, nahirapan akong tumingin kay Paulo. Awkward. Ngunit trinato ako ni Paulo na parang normal, na parang walang nangyari. Pupunta tayo sa foundation ngayon. Sasama ka ba? Tanong niya. Tumango ako. Pumunta kami sa foundation. Nandoon din si Dr. Jose de la Cruz. Kumusta ka? Tanong ni Dr. de la Cruz. Ayos po, sabi ko. Ngumiti si Dr. de la Cruz. 1 linggo na lang. Ang bilis ng oras. Nagulat ako sa sinabi ni Dr. de la Cruz. 3 linggo na ang lumipas. 1 linggo na lang at kailangan ko nang bumalik sa UK. Tiningnan ko si Paulo. Tinitingnan niya rin ako. Malungkot ang ekspresyon niya, ganoon din ako. Hapon, umakyat kami ni Paulo sa bubong ng foundation. Makikita ang tanawin ng Maynila. 1 linggo na lang, sabi ni Paulo. Oo. Ang bilis, sabi ko. Hindi ka ba pwedeng magtagal pa? May problema sa pera. At ang trabaho ko sa London. Sumandal si Paulo sa railing at bumuntong hininga. Nakakapanghinayang. Ngayon pa lang tayo nagiging malapit. Nanghihinayang din ako, ngunit wala akong magawa. Hindi ako nabibilang dito, Paulo. Paulo, nag-isip na ako. Tungkol sa sinabi mo kahapon, sabi ko. Tiningnan ako ni Paulo. Seryoso ang ekspresyon niya. Gusto rin kita. Masaya ako kapag kasama kita. Nagningning ang mukha ni Paulo. Ngunit nagpatuloy ako, pero aalis ako sa loob ng 1 linggo. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Kaya, hindi ka ba pwedeng manatili sa Pilipinas? Paano? Wala akong trabaho rito. At wala akong visa. Pwede nating hanapan ng paraan. Tutulungan kita, sabi ni Paulo nang may pag-asa. Ngunit praktikal ako. Hindi ito ganoon kadali. Pag-iisipan ko, pero hindi ako makakapangako. Tumango si Paulo. Kahit nadismaya, pilit siyang ngumiti. Sige, pero sa huling linggo na lang, magkasama tayo hanggat maaari. Gusto ko rin yan, sabi ko. Hinawakan ko ang kamay ni Paulo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi kami nagsalita. Nakatingin lang kami sa Maynila. Masyadong maikli ang 1 linggo. Ngunit iyon na ang lahat. Kailangan kong isama ang lahat sa oras na iyon. Ang oras ko kay Paulo, ang mga alaala ko kay Dr. de la Cruz at sa pamilya, ang karanasan ko sa Pilipinas. Palubog na ang araw. Napakaganda ng sunset. Magkahawak kamay kami ni Paulo, nakatingin sa sunset. Kahit walang salita, alam namin ang puso ng isa't isa. Malapit na ang pamamaalam. Ang huling linggo ay mabilis na lumipas. Araw-araw, magkasama kami ni Paulo. Paggising sa umaga, nag-aalmusal kaming magkasama. Nagpupunta kami sa iba't ibang lugar sa araw. Naglalakad sa tabi ng dagat sa gabi. Ang bawat sandali ay mahalaga. 2 araw bago ang pag-alis ko, tinawag ako ni Dr. Jose de la Cruz sa ospital. Gusto niya raw akong bigyan ng huling check-up. Pumasok ako sa klinik. Nakangiti akong sinalubong ni Dr. de la Cruz. Pagkatapos ng 11 taon, check-up ulit, sabi niya. Gumawa si Dr. de la Cruz ng iba't ibang pagsusuri. Vision test, fundus examination, slit lamp examination. Tumagal ng mahigit 1 oras. Kinabahan ako habang naghihintay sa resulta. Napakaganda. Ang paningin mo ay matatag. Ayos din ang kornea mo, sabi ni Dr. de la Cruz. Nagpagaan ang loob ko ang mga salita ni Dr. de la Cruz. Nagpatuloy si Dr. de la Cruz. Basta magpa-check up ka ng regular, okay yan. Kahit bumalik ka sa UK, magpa-check up ka pa rin kada 6 na buwan. Opo, gagawin ko po. Nag-alinlangan si Dr. de la Cruz at pagkatapos ay nagtanong, sigurado ka bang babalik ka sa UK? Opo, sa kabilang araw na po ang flight ko. Nalungkot ang ekspresyon ni Dr. de la Cruz. Pagkatapos maingat siyang nagtanong, mayroon bang nangyayari sa inyo ni Paulo? Masyadong malungkot si Paulo nitong mga nakaraang araw. Parang may nararamdaman siya sa iyo, sabi ni Dr. de la Cruz. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Tumango si Dr. de la Cruz na parang nauunawaan niya. Bilang tatay, napansin ko. Pasensya na po. Baka nagbigay ako ng problema, sabi ko. Hindi. Sa halip, nagpapasalamat ako sa iyo. Nagulat ako sa sinabi ni Dr. de la Cruz. Tumingin si Doktor.
De La Cruz sa labas ng bintana. Ang tagal nang hindi naging masaya si Paulo. Simula nang makilala kanya, mas lumawak ang ngiti niya. Nagkaroon siya ng sigla. Hindi po yun dahil sa akin. Hindi, sigurado akong dahil yun sa iyo. Alam ko na naguguluhan si Paulo. Nag-aral siya ng medisina pero ayaw niyang maging doktor, sabi ni Dr. De La Cruz bumuntong hininga. Sa una, nadismaya ako. Umaasa akong magpapatuloy siya sa yapak ko. Pero naisip ko, may sarili siyang landas. Si Dr. De La Cruz ay isang mainit na tatay, isang taong taus-pusong gustong intindihin ang anak niya. Malaki ang influence mo kay Paulo, Emma. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Ano po yun? Kung gusto mong manatili sa Pilipinas, tutulungan ka ng aming pamilya. Pwede kang magtrabaho sa foundation. Magaling ka sa Ingles kaya pwede mong hawakan ng international affairs. Aayusin din namin ang visa mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang sinasabi ni Dr. De La Cruz? Pero wala akong qualification. Sapat na ang qualification mo. Ikaw ay pamilya namin mula pa noong 11 taon na ang nakalipas, sabi ni Dr. De La Cruz. Napaiyak ako sa sinabi ni Dr. De La Cruz. Napakaganda ng pag-iisip niya sa akin. Hinawakan ni Dr. De La Cruz ang kamay ko. Hindi kita pinipilit manatili. Gusto ko lang na malaman mo na mayroon kang option. Salamat po, maraming salamat po. Lumabas ako sa klinik at naglakad sa hallway. Magulo ang isip ko. Ang opsyon na manatili sa Pilipinas. Pinayagan din ni Dr. Jose De La Cruz. Tinawagan ko si Paulo. Nagkita kami sa tabing ilog pagkalipas ng 1 oras. Anong nangyari? Tanong ni Paulo. Sinabi ko sa kanya ang pag-uusap namin ni Dr. De La Cruz. Nagningning ang mukha ni Paulo. Kaya, mananatili ka ba? Tumango ako. Nagdesisyon na ako. Mananatili ako sa Pilipinas. Hindi lang dahil kay Paulo. Gusto ko ang lugar na ito. Gusto ko ang pamilya ni Dr. De La Cruz. Ang trabaho sa foundation ay nararamdaman kong makabuluhan. Talaga? Mananatili ka talaga? Kinumpirma ni Paulo. Ngumiti ako. Oo. Gusto kong subukan. Isang bagong buhay dito. Niyakap ako ni Paulo. Niyakap ko rin siya. Napakasaya ko. Salamat. Salamat sa pagbigay sa akin ng tsansa. At salamat sa pagiging kasama ko. Ako ang dapat magpasalamat. Sa pagpasok mo sa buhay ko, nang gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Opisyal kong sinabi na magre-resign ako sa London at mananatili sa Pilipinas. Gusto ko ring magtrabaho sa foundation. Mas masaya si Meki. May anak na akong babae. Sabi niya, niyakap ako. Sinabi ni Dr. Jose De La Cruz, maligayang pagdating. Nalungkot si Paulo. Nangyari na ang himala. At ano na ang tungkol sa inyo ni Paulo? Tanong ni Meki. Namula ako. Nagpanik din si Paulo. Tumawa si Dr. De La Cruz. Dahan-dahan lang, huwag kayong magmadali. Kinabukasan, tinawagan ko ang amo ko sa coffee shop sa UK. Nagdesisyon akong manatili sa Pilipinas. Nagulat siya, ngunit binati niya ako. Maging masaya ka, Emma. Inayos ko ang baggage ko. Hindi ko dala ang marami, ngunit marami akong nakolektang alaala sa Pilipinas. Mga larawan, souvenirs, at alaala sa puso ko. Pagkalipas ng 1 buwan, formal akong nag-umpisa sa trabaho sa Foundation, International Cooperation Specialist. Gumagamit ako ng Ingles para makipag-ugnayan sa mga organisasyon sa ibang bansa at mag-organisa ng volunteer activities. Kahit mahirap, makabuluhan ito. Ang relasyon namin ni Paulo ay umunlad ng natural. Pagkalipas ng 2 buwan, formal kaming naging magkasintahan. Biniyayaan kami ng aming pamilya. Nakita ni Paulo ang sarili niyang landas. Nagdesisyon siyang magtrabaho ng opisyal sa foundation. Kahit hindi siya doktor, mas maraming tao ang natutulungan niya sa ibang paraan. Ipinagmamalaki siya ni Dr. Jose De La Cruz. Pagkalipas ng kalahating taon, pinalitan ko ang visa ko sa work visa. Pagkalipas ng 1 taon, nakuha ko ang long-term residency status. Malaki ang inunlad ng Filipino ko. Ngayon, hindi lang pang-araw-araw na pag-uusap, magaling na rin ako sa work conversation. Lumipas ang 2 taon. Isang tagsibol, nag-propose si Paulo sa akin. Sa tabing ilog kung saan kami unang nag-usap. Magpapakasal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot ko. Niyakap namin ni Paulo ang isa't isa ng mahigpit. Biniyayaan kami ng pamilya ni Dr. De La Cruz. Ginanap ang kasal noong Taglagas.
Isang maliit na kasal, pamilya at malapit na kaibigan lang ang imbitado. Dumating ang mga kaibigan ko sa ampunan sa UK. Binati nila ako. Hinawakan ni Dr. Jose de la Cruz ang kamay ko. Ang maliit na batang nakilala ko sa tulay, 11 taon na ang nakalipas ay naging napakagandang nobya. Dahil po sa inyo, Doc, kung hindi niyo po ako iniligtas, wala ako rito ngayon. Hindi. Ikaw mismo ang naglakad papunta rito. Maliit lang ang tulong na ibinigay ko. Ngunit alam ko na ang maliit na tulong na iyon ay lubusang nagpabago sa buhay ko. Umiyak si Meki. Tulad siya ng nanay ko. Hindi, tunay na nanay ko na siya ngayon. Mother-in-law sa batas. Ngunit tunay na nanay sa puso ko. Anak na namin siya ngayon. Tunay na anak, sabi ni Meki. Umiyak din ako sa sinabi ni Meki. Nakuha ko ang pamilya na gusto ko sa buong buhay ko. Nag-umpisa kami ni Paulo sa isang maliit na condominium malapit sa foundation. Ito ang aming unang bahay, napakasaya ko. Pagkalipas ng 3 taon, naging Vice Executive Director ako ng foundation. Pinamumunuan ko ang International Cooperation Department. Taon-taon, nakikipagtulungan ako sa dose-dosenang bansa, tumutulong sa libu-libong pasyente. Naging Secretary General si Paulo ng foundation, nagpatuloy siya sa hangarin ng kanyang tatay at pinalago ang foundation. Kahit hindi siya doktor, mas maraming tao ang natutulungan niya. Si Dr. Jose de la Cruz ay aktibo pa rin. Kahit nasa 60s na siya, araw-araw siyang nasa operating room. Taon-taon, nagvo-volunteer siya sa ibang bansa. Isang araw, sinabi ni Dr. de la Cruz, magre-retiro na ako sa susunod na taon. Oras na para ipasa sa susunod na henerasyon. Sino ang magpapatuloy sa foundation? Sana, kayo ni Paulo. Nagulat kami ni Paulo, ngunit isang karangalan na ipagpatuloy ang hangarin ng doktor. Ang sumunod na tagsibol, formal na nagretiro si Dr. Jose de la Cruz, ngunit nanatili siya bilang chairman ng foundation. Si Paulo ang naging executive director at ako ang naging vice executive director. Tinanong ng isang reporter, paano naging vice executive director ng Filipino Medical Foundation ng isang babaeng British? Sumagot ako, 15 taon na ang nakalipas, iniligtas ako ng founder ng foundation na ito. Ngayon, oras na para magpasalamat ako. Naantig ang mga reporter. Nang mailabas ang balita, maraming tao ang nagka-interes sa aming kwento. Dahil dito, lumaki ang donasyon sa foundation. Nang gabing iyon, nagkasama-sama ang buong pamilya. Dr. Jose de la Cruz, Meki, Paulo at ako. Nagtaas ng baso si Dr. Jose de la Cruz. Ang maliit na kapalaran na nag-umpisa sa tulay sa London 16 taon na ang nakalipas ay lumikha ng isang malaking pamilya. Mabuhay! Nag-toast kaming lahat, isang napakasayang sandali. Gabi, naglakad kaming dalawa ni Paulo. Naglalakad kami sa tabing ilog. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi mo ba namimiss ang buhay sa UK? Tanong ni Paulo. Hindi. Hindi talaga. Talaga? Oo, ito ang bahay ko. Ang pamilya mo ang pamilya ko. Si Paulo ang pag-ibig ko. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Mahigpit niya itong hinawakan. Mahal kita, Emma. Mahal din kita, Paulo. Ang ilog ay tahimik at payapa sa ilalim ng buwan. Wala na ang desperadong dalagita sa tulay. Sa London na 16 taon na ang nakalipas. Sa halip, isang babae na nakahanap ng kaligayahan sa Maynila. Mayroon siyang pamilyang nagmamahal, asawa at makabuluhang trabaho. Ang himala ay malapit lang talaga. Kailangan lang ng tapang para hanapin ito. At nakita ko dahil kay Dr. Jose de la Cruz. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng liwanag. Sa liwanag na iyon, nabuhay ako ng isang bagong buhay. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kung naantig kayo sa kwento ko ngayon, paki-like at mag-subscribe. Babalikan namin kayo sa susunod na video. Salamat, Emma.